Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema nga ni customer, pag in-start niya itong sasakyan niya sa umaga tapos nirevolusyon niya, namamatay itong makina. Bukod doon, nakitaan niya pa ito ng tagas ng langis dito sa ilalim ng intake manifold. At ang naging diagnose ko nga dito sa sasakyan niya, kaya nangyayari yon dahil nga sa may singaw dito sa gasket ng intake manifold. Isa pa, nakitaan ko na rin ang tagas ng langis dito sa valve cover, kaya papalitan ko na rin yung gasket niyan. At ito na mga boss, dahil nga sa natanggal ko na yung apat na injector pipe na nakaharang nga dito sa intake manifold, ipupull out ko na ngayon itong intake manifold niya. Ay na siya mga boss, natanggal ko na. At isa yung napansin ko dito mga boss, ilapit ko muna itong camera. Kung mapapansin nyo, yung huling gumawa nito, hindi niya ito nilagyan ng gasket, kundi ang ginawa niya, pinahiran niya lang ito ng beta gray. Ayan o, yung nakalagay, beta gray yan mga boss yung kulay puti. Na kung tawagin nga yan gasket maker. Kita naman mga boss, di ba, yung gasket maker na inilagay puti pa Ibig sabihin, tama yung customer na last year nga lang ito nagawa. Nang pinagawa nga raw ni customer, pinakalibrate niya yung injection pump, tapos yung mga injector kasali na rin sa ginawa. Na-high blood si customer nung makita niya yung gawa Kamura-mura lang daw ng gasket. Bakit daw hindi pa siya pinabili? Naku naman, nakakagigil nga naman talaga. Alam niyo mga boss, yung ganitong trabaho, wala man lang kamala-malasakit sa customer. Hindi man lang pumasok sa isip niya na hindi uubra yung mga ganyang pandikit lang ang gagamitin mo. Dapat talaga dyan may gasket. O kaya dahil sa intake manifold naman yan, pwede kang gumamit dyan ng Belimoid gasket. Ikaw na mismo yung magkakat. Biro nyo, dahil sa ganyang pangyayari, may mga napalitan na si customer na pyesa dito sa sasakyan niya na ganun pa rin, hindi nawawala yung problema. Kaya itong si customer, bukod sa nai-stress, napapagastos pa siya dito sa sasakyan niya. Sabi ko nga kay customer, charge to experience na lang. Ayusin na lang natin itong sasakyan mo. Total, wala ka pa namang nabiling lighter Balik na ako dito sa trabaho. Siyempre, bago ko linisan ng gasolina itong intake manifold, tinanggal ko muna yung gasket niyan. Kasi nga, rubber yon na pwede siyang mamaga. At ang gagawin ko sa gasket na yun mga boss, ibabalik ko yun. Tapos, papahiran ko ngayon siya ng beta gray. Dapat gano'n ang discarding ginawa nung una. Yung dating gasket, ibinalik niya na lang. Tsaka niya pinahiran ngayon ng beta gray o kaya shellac. Depende kasi yun sa nakalagay na gasket. Baka may magpiloso po dyan. Wala kang nakalagay na gasket di gamitin mo yung utak mo, magpabili ka sa customer. O di ba ganun lang yun? Kasi kung nilagyan ng gasket yan mga boss, walang ganitong problemang mararamdaman si customer. Ayun ang point ko ron. At isa pa, dito sa sinasabi ko, hindi ko sinasabing ako yung magaling. Kundi ang gusto ko, sana yung customer hindi magkakaroon ng ganitong problema kung maayos yung pagkakagawa. Unang-una, pag bumili ka naman ng gasket maker, may nakalagay na doon sa karton kung saan mo lang siya pwede gamitin Kaya, linisan ko na maigi itong mga pinagtatanggal kong pyesa dito sa makina. Fast forward ko na yan mga boss, naiinip na ako O ayan na yung intake manifold niya, kita nyo diba, malinis na. Ito naman yung cover niya ng intake manifold, malinis na rin. At yung elbow nitong intake manifold, kita nyo naman diba, malinis na rin siya. At itong huli, yung valve cover niya, diba, malinis na yan mga boss. Ganyan dapat, bago nyo ibalik yung mga pyesa, linisan nyo siya. Punta naman tayo dito sa cylinder head mga boss. Kung makikita nyo, itong pagkakabitan ko ng intake manifold, diba yung mga butas dyan, tignan nyo. Malinis na yan at wala ng carbon na nakakapit. Pati itong pagkakabitan ko ng gasket dito sa cylinder head, syempre niliha ko rin yan para matanggal yung mga dumi na kumapit, pati yung mga beta gray. At syempre, kita nyo yung paligid niya yung mga tagas ng langis, wala na. Pinunasan ko na yun, babalik na lang yun pag pinaandar. Joke, ito na yung gasket mga boss, lalagyan ko ng shellac gasket, papahiran ko siya. Pandikit yan mga boss Naninigurado lang ako mga boss na hindi siya magkaroon ng leak or residue ng langis na tutulo nga dito sa makina. Tandaan nyo mga boss na sa paglagay nitong shellac gasket or gasket maker, dapat kabilaan nitong gasket papahiran nyo. At pag okay na, pwede nyo na ngayon i-position yan, ilagay nyo na yan dito sa head. Kita nyo mga boss may guide naman itong gasket kaya hindi kayo baliligaw dyan Siyempre naman, pag inilagay nyo yan, maayos dapat ang pagkakalapat niya. Na pag okay na, pwede nyo na ngayon isunod sa ilalagay itong intake manifold. Ganun din, pag inilagay nyo itong intake manifold, dapat maayos din yung pagkakalapat niyan dito sa head.
Para pag ilagay nyo nga yung mga tornilyo dito sa intake manifold nyo, hindi kayo mahihirapan. At ang diskarte nga dyan sa paglalagay ng mga tornilyo dito sa intake manifold, lahat yan mga boss, kamayin mo muna sa paglagay lahat ng tornilyo. Ipakapit mo muna yon sa thread nya. Malaking bagay kasi yung kinakamay nyo muna sa paglagay ng mga tornilyo para hindi kayo nakakalustred. At kung sa palagay nyo, okay na ipakapit nyo na ng maayos yung mga tornilyo dito sa intake manifold. Tsaka ka ngayong gumamit ng ratchet mo para ma-final mo na nga yung higpit dito sa bawat tornilyo ng intake manifold. Siyempre naman mga boss, sa paghigpit na gagawin mo, meron ka naman siguro pakiramdam. Alam mo naman siguro yung mahigpit tsaka yung maluwag. Na ang ibig kong sabihin, dapat pantay yung pagkakahigpit mo ng bawat tornilyo na nakalagay nga dito sa intake manifold. Kung ganito naman kasi ang sasakyan yung mga boss at kayo ang magdi-DIY, hindi naman masyadong mahirap yan. Madali lang gawin ito. Dahil nga sa wala naman itong mga sensor na tatanggalin ka. Nakita nyo naman halos lahat mechanical lang. Basta siguraduhin nyo lang na yung mga pinagtatanggal yung pyesa, na ibalik nyo siya ng maayos. At syempre may ibabalik nyo yun kung natandaan nyo. Gaya nito, nailagay ko na ng maayos itong intake manifold o isunod nyo na ngayon sa ilalagay itong injector pipe nya. At sa paglagay naman itong injector pipe, hindi naman kayo pwede magkamali dyan dahil nga sa nakaporma na yan mga boss. Kumbaga, pag inilagay nyo itong injector pipe, sukat na yan, nakaporma na siya dito sa injection pump papunta dito sa injector nyo. Itatap nyo na lang. Tapos yung mga nut nya, hihigpitan nyo na lang. O di ba? Sinasabi ko naman sa inyo totoo. Basic na basic lang yan at kayang-kaya nyong gawin kung ganitong klase pa yung sasakyan nyo. After nyo nga maipakapit yung mga injector pipe nya dito sa injection pump o gamit ka na ngayon ng open race na number 17, siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng injector pipe mo para hindi siya magkaroon ng leak ng diesel dito sa injection pump na kinakapitan nga nitong nut. At pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa elbow ng intake manifold mo. Kung may gasket na nakadikit dito sa intake manifold, para nga dito sa elbow, pinahiran ko pa rin ng beta gray itong elbow ng intake manifold para sigurado ako na wala siyang singaw. After nga niyan, pwede ko nang ilagay itong elbow dito sa intake manifold kasama nga itong breather hose nya. Balik tayo dito sa elbow mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na dyan yung 2 bolt na number 14. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para ma-final ko na nga yung higpit. At dito naman sa breather hose, sa holder dyan, meron siyang bolt na ilalagay ka na number 12. Ayun mga boss, ipinakapit ko na yung bolt na number 12. Tapos gumamit ako ng box wrench na number 12, hinigpitan ko na rin. Tapos balik naman ulit ako dito sa injector pipe nya. Gamit nga itong open wrench na number 17, hihigpitan ko na itong mga nut dito sa bawat injector nya. Tip ko lang sa inyo mga boss na dapat maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dito sa bawat injector. At dito naman tayo sa intake manifold cover niya mga boss, kung makikita nyo, nailagay ko na yung gasket dyan, yung goma. Tapos pinahiran ko pa yung ibabaw niya ng beta gray para sigurado ako na hindi siya magkakaroon ng singaw. Tsaka ako ngayon ilalapat itong cover dito sa intake manifold. Siyempre, isunod ko dyan sa ilalagay yung mga bolt niya na number 10. Bali, 4 na bolt nga na number 10 yung nakalagay dito sa ibabaw. Tapos sa ilalim, meron siyang 2 bolt na inilagay ako. Tsaka ako ngayon siya hihigpitan. Pero sa paghigpit na gagawin ko, syempre, alalay lang muna. Dahil nga sa hindi ko pa nailalagay yung 2 nut. Ayan yung 2 nut mga boss, sa magkabilang gilid yan ng cover dito sa ilalim. Ayan, pinakapit ko na sa thread niya itong isang nut. Tapos yung pangalawang nut, inilagay ko yan dito sa socket wrench dahil nga sa malalim yung pagkakabitan ko ng nut dito sa cover. Ganon din mga boss, ipapakapit ko na yan sa thread niya. Tapos, pwede ko na ngayon i-final yung pagkakahigpit nitong mga bolt and nut dito sa intake manifold cover. O di ba mga bossing, kung makikita nyo, basic na basic lang naman. Kaya lipat naman ako dito sa valve cover dahil nga sa nagpabili ako kay customer ng bagong valve cover gasket. Kung makikita nyo, inilalagay ko na yan. Dahil nga sa original din yung nabili niyang valve cover gasket, hindi ko na yan papahiran ng beta gray. Na pag nailapat ko na nga itong gasket, ipapatong ko na yan dito sa cylinder head niya.
Ganon din mga boss, maging maselat kayo na kapag ipinatong nyo na itong valve cover, siguraduhin nyo na maayos yung pagkakalapat niyan at yung gasket hindi siya natanggal sa pagkakalagay dito sa valve cover. Na kung sa palagay nyo okay naman, pwede nyo na ngayon ilagay itong mga nut nya dito sa valve cover. Meron lang naman yan 3 nut na number 10 na ilalagay kayo dito nga sa ibabaw ng valve cover. At syempre naman sa paghigpit na gagawin nyo, medyo maselan lang mga boss. Dapat pantay-pantay yung pagkakahigpit nyo ng 3 nut dito sa valve cover. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, pabalik-balik ako. Kasi dinadahan-dahan ko lang yung paghigpit dyan mga boss eh. Pinakikiramdaman ko na maayos yung pagkakalapat ng gasket sa paghigpit na ginagawa ko. Ganun lang naman. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng 3 nut dito sa ibabaw ng valve cover, dito naman ako ngayon sa breather hose nya. Ayan mga boss oh. Isusuksok nyo lang naman itong breather hose dito sa gilid ng valve cover. Na pag na-shoot nyo na itong hose, pwede nyo na ngayon higpitan yung clamp nyan. Ganon din mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng clamp dito sa breather hose. Para hindi siya magkaroon ng leak ng langis. At dahil nga sa okay na tayo dyan, pwede na natin i-connect itong inlet hose dito sa elbow ng intake manifold. Tapos ito namang cover ng air filter housing mo, syempre, ilapat mo ng maayos yan dito sa housing niya, tsaka mo ilagay yung clip. At sa clamp nga nitong inlet hose mo, papunta dito sa intake manifold, higpitan mo na rin yan. Tapos, pwesto na ako dito sa fuel pump niya. Kasi yung ibabaw niyan mga boss, kung makikita nyo, bubombahin ko yan. Hanggang sa tubigas siya or mahirap na siyang idiin, para sigurado nga ako na wala ng hangin yan dito sa linya. Tapos, pwede ko na ngayon pa-start itong makina. Sige, start mo nga. Ayan mga boss, matigas ko na siyang maipump, kaya pwede ko nang pa-start itong makina. Ganyan nga yung gagawin nyo mga boss pag nagpa-start kayong makina, dapat diretso pa rin kayo sa pag-pump dito sa fuel pump nya. Para sigurado kayo na kung meron man hangin dito sa linya, matanggal siya at ang papasok itong diesel. I-revolusyon ko yan mga boss. Yung before kasi mga boss, ayon kay customer, pag nirevolusyon mo yan, mamamatay yung makina sa unang start mo yon sa umaga. O kaya naman yung matagal siyang nakapark, nangyayari yon. Pinaswitch off ko itong makina na after 10 minutes, papa-start ko yan. O sige, nakakaano na, 10 minutes na, start mo na. 10 minutes na tayo, 10 minutes na, start. Yung dati kasi mga boss, kung napanood nyo yung part 1, pag tumagal na naka-start itong makina, nagkakaroon na siya ng palya. Pero sa ngayon, na matagal na rin siyang naka-start, so far, hindi na siya pumapalya. Subukan ko naman ulit i-revolusyon itong makina kasi yan yung una yung problema eh. Kapag ni-rev mo siya, maya-maya, mamamatay na itong makina. Lamig na lang makina ha. Okay na. Diba? Patay mo. Teka, patay mo na. Na. Pusin ko muna din ginagawa ko. Dito nga. O, start. 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 Okay. Switch off ko ulit itong makina, tapos start ko ulit yan. Tapos, i-rev ko yan, tingnan natin kung mamamatay itong makina. Pag ni-revolution mo na, mamatay. O, revolution mo ngayon. Ayos ba? Dati pag ginaganyan mo, namamatay yung makina. Oo. Patay ang makina. O sige, ganyan mo ulit. Baka ano. Oo. Ito mo, di ba dati, basta nilibulot ito, bibitang po. Oo, nanginginig makina. Oo, lamig-lamig pa yung makina, oh. Inig lang inig dati laki eh. Yan tama lang ang inig kasi diesel.
May aircon pa ba ito? May aircon pa? O, aircon mo nga. Aircon. Okay. Okay. Ayun, lumakas ng idol, oh. Oh. Ha? Malamig pa, malamig? O, isa. May aircon pa pala to? Sige, patay mo aircon. Yun. Ayos ah. At dahil sa okay na itong sasakyan ni customer na kahit na i-revolusyon mo, hindi na namamatay itong makina, tapos hindi na siya nagkakaroon ng palya. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat! Yan si Langay. Over.